nga sa akin yung sugar daddy ko dahil laging tinola yung paborito niyang manok. Shoot, mare, may jackpot ng aso pero mas jackpot siya sa akin kaya hindi niya ako maiwan. Pupunta na nga kami ng farm ngayon dahil mawawala daw yung galit niya basta sundin ko siya. O mga mare, alam nyo na, hindi naman talaga yung manok ang mas mahal niya. Akala ko mare, hindi na ako makakabalik dito dahil magkikita na kami ni San Pedro. Wala nga dito yung nakaraang tropa ko na tumulong sa akin para makakuha ng manok. Shoot, mare, mukhang kakampi na to ng sugar daddy ko. Habang naglalakad nga kami, nabanggit niya na natalo yung manok na binati ko nung nakaraang video. Sinabi ko na kasi mare na wag na nilang ilaban dahil naguhukay, matatalo. Ano ba yan? Mas marunong pa ako sa inyo sa pamahiin ng sabong. Nadaan nga ako sa kapitbahay at napakabait ni nanay, binigyan ako ng ulam. Binuhat ko na rin si baby para ma-realize ni sugar daddy na handa na ako. Nang hindi yung manok ang tinuturing niyang anak. Kinakabahan nga ako mare dahil hindi ko pa alam kung anong ipagagawa ng sugar daddy ko. Ang sabi nga ni kuya, baka ako daw yung ilagay sa hinuhukay ng manok. Ang masama nga mare, baka ako yung lagyan ng papaya. Biglang ang huminto yung mundo ko dahil biglang dumating yung may-ari. Shoot, mare, hindi na yata ako makakalabas ng farm na to. Mukhang bad trip nga yung may-ari sa akin mare dahil natalo yung isang manok nila. Ayaw na ayaw pa naman ng mga sabongero na nababati yung manok. Buti na lang nga at nandito yung sugar baby nung may-ari. Syempre mare, magkakampi kami niyan dahil nakaka-relate kami na mas mahal ng mga sugar daddy namin yung manok. Mukhang babantayan na nila yung mga manok at baka mag-uwi na naman ako. Mare, wag mo akong iiwan. Pilit ko na ngang iniiba yung usapan pero sa manok pa rin talaga napupunta. Shoot, mare, parang gusto ko na lang humapon para mapalitan yung manok. Mare, may paparating ulit na sabungero. Mukhang nakokompleto yung mga sugar daddy kaya pumili na kayo. Wag lang yung dalawang nakaputi dahil may mga sugar baby na. Maya-maya nga lang mare, naging busy na sila sa pag-check sa mga anak nila. Sa mga manok pala. Doon na nga ako tinawag ni sugar daddy at may ipagagawa daw siya. Syempre mare, kailangan nating sundin para mapatawad tayo. Simple lang naman daw yung ipapagawa niya kaya pinapasok ako sa mga inahin. Shoot, mare, may pagtulak. Nagtataka nga ako mare kung bakit sinara yung pintuan. Baka daw kasi makawala yung mga inahin kaya ilalak nila. Sabi ko na nga ba kuya, hindi kita kakampi. Paano naman makakawala tong mga inahin may kulungan sila sa loob ng kulungan? Tinanong ko nga mare kung ano bang gagawin ko, maglilinis ba ako? Shoot, mare, ang sabi sa akin ito daw yung mga naulila ko. Napakarami naman palang asawa ng niluto kong tinola. Pinakuha nga sa akin yung tray at yan daw yung mga itlog na naulila ko rin. Shoot ka, ano gagawin ko dito? Ipipirito ko ng sunny side up. At dahil nga nagluluksa yung mga inahin sa pagkawala ng manok na tininola ko, mapapabayaan yung mga itlog. Shoot, mare, ako daw ang humalimhim sa mga itlog. Hindi ko nga alam mare kung paano humalimhim. At eto namang si kuya, tumatakbo pa sa tuwa, may daladalang tali. Ang sabi nga ng sugar daddy ko, ako na daw yung papalit sa manok. Total naman daw mare, puti din ako kaya ako na yung itatali. Ang sabi ko nga kay kuya, hindi naman ako tatakas kaya ako na magtatali sa sarili ko. Shoot, mare, ako na ipapalit sa nawala at ako na rin daw ang lalaban sa susunod. Mukhang pupustahan ako ng malaki ng sugar daddy ko dahil ikukondisyon ako ng maganda. O mare, bagong breed ng white kelso. Shoot ka, binigyan mo pa ako ng responsibilidad na halimhiman tong mga itlog. Tinanong ko nga mare kung ilang araw ba kailangang halimhiman to. Ang sabi ni kuya, 21 days. Tumawad nga ako mare na kung pwede 10 days na lang. Kaso mare, hindi daw pwede, 19 to 21 days dapat. Syempre mare, hindi ako papayag dahil gumagawa ako ng video araw-araw. Inalis ko na nga yung tali at lalabas na ako pero sabi ng sugar daddy ko, hihiwalayan niya ako. O di babalik ako, hahalimhiman ko to.